Aming dakilang Diyos na nagmamahal sa amin, salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito para magkaroon kami ng pagtitipon. Noon, kami po ay nabuhay sa loob ng kasalanan, sa sanibutan. Hindi namin alam kung ano ang katotohanan, nasa daan patungo sa impyerno. Ngunit dahil sa inyong dakilang gabay sa amin, nagkaroon kami ng pagkataon upang makinig ng salita ng buhay sa pamagitan ng inyong dakilang salita ng kaligtasan. Naunam po namin na yung dahil sa inyong dakilang sakripisyo, ang banal na dugo na dumanak sa cross, lahat ng kasalanan po namin ay tinubos na pala. Dahil sa inyong patuloy na pagkabay sa amin, manatili po kami sa inyong maluwating iglesia. Kaya salamat po sa inyong lahat ng biyaya, ang pag-ibig tungo sa amin. Nalalaman din po namin na ang inyong ikalawang pagbabalik ay nalalapit na. Kaya po, sa pamagitan ng konting nalalaming panahon, gusto naming sukulian ang inyong biyaya kahit papaano para sa inyong kaluwalhatian. Ngunit kami pa lupang mahina. Kaya po, nagtitiwala kami sa inyong dakilang gabay na patuloy-tuloy para kami po ay magiging mahalagang kasangkapan para sa inyong maluwating ebanghelyo ng biyaya para sa inyong kaluwalhatian. Maraming kaluluwa sa palibot namin ay hindi pa naligtas. Kaya pakibigyan mo kami ng inyong kapangyarihan, ang karunungan upang maibahagi ng inyong ebanghelyo ng mabuti para sa inyong kaluwalhatian. Ngayon, ito po ang pasimula ng aming pagtitipon ayon sa inyong plano. Kaya mula sa simula hanggang sa wakas, samahan niyo po kami sa oras na ito sa pamagitan ng inyong Espiritu Santo at inyong salita ng katotohanan, para maunam po namin ang inyong kalooban at sundin ang inyong kalooban sa aming buhay. Maraming salamat po sa inyong lahat ng biyaya na paulit. Idinalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoon Jesus na nagmamahal sa amin. Amen. Okay. Buksan po natin ang Biblia. Unang Pedro chapter 4 verse 10. Unang Pedro chapter 4 verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipinaglingkod ito sa isa-isa bilang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Sa Bisaya po, paulit, sumalasa na dawat nga iya sa tagsa-tagsa, mag-inalagaray kamo niini sa taliwala ninyo, ingon nga mga maayong tinugyanan sa nagakalain-laing grasya sa Diyos. Kaya sa pamagitan ng ilang linggo, pinaraang po natin yung mga maling isip galing kay Satanas. Ginagamit ni Satanas ang mga maling isip para tuksin ng mga tao. So, ngayon araw, isa sa kanila ay ganito. Yung buhay ko sa akin na. Yung
Yung oras, ito ang oras ko. Yung buhay, ito ang buhay ko. Yung katawan, ito katawan ko. Kaya gagawin ko na lang ang gusto ko. Wala kayong pakialam. Kalayaan ko ito. Kaya ganito ang mag-isip ang mga lalong-lalo na hindi paligtas. Kaya kini ang oras ko, kini ang akong oras, kini ang akong lawas. Kaya buhaton na ko ang akong gusto. Pero tama po ba ito o mali? Mali po, no? Mali. Lalong-lalo na yung mga isang taong ligtas ay hindi nag-iisip ng ganito. Okay? Yung oras natin, sino pang mayari ng ating buhay? Diyos. Yung oras natin sa Kanya. Tama po. Yung buhay natin sa Kanya. Kaya hindi dapat ganon ang pag-iisip ng isang tunay na ligtas. So, alam ng tunay na ligtas, malapit na ang kanyang pagpabalik. Kaya palagi niyang iniisip na paano ko kayang sukulian ang biyaya na natanggap ko na noon mula sa Panginoon. Kaya palagi siyang nag-iisip na kung paano magpagsalamat sa Panginoon sa pangitan ng ating buhay. So siguro yun din pa ang isip ng mga kapatiran. Okay? Tama po? Kaya paano po? Sabi ng Biblia dito kanina, dito sa verse, tayo po ay tinatawag ng Diyos ayon sa verse na ito, daw po, bilang isa sa bilang mabubuting katiwala ng masaganaang biyaya ng Diyos. Okay? Katiwala. Kaya mayong tinugyanan sa nagakalaing-laing grasya sa Diyos, tayo pa ay katiwala ng Diyos. Tama po? Kaya katiwala. Kaya paano natin sukulian ang kanyang biyaya? Una, yung mga ibinigay ng Diyos ay ito po ay kailangan gamitin para sa Panginoon. Kunwari po, hinihiling ng inyong kaibigan na, kaibigan, sana bantayan nyo yung bahay ko. Ako, magtrabaho ako sa Manila. Kaya bantayan nyo yung bahay ko. Pwede kayong tumira ng bahay ko ng libre. Kaya tinatawag ito, caretaker. Tama po? Caretaker? Tama ba? Caretaker? Tama po? Bahay. Bahay po, caretaker. Kaya kung ganon, kailangan ninyong alagaan ng mabuti ang bahay na ito. Basta kahit nakatira tayo doon, hindi po yun sa atin. Sa Kanya po yun. Kaya kapag bumalik ang kaibigan, kung nakita niyang maayos ang bahay na ito, anong gagawin niya? Tiyak na gagantimpalaan niya kayo. Tama po? Gaya nito, tayo pa ay katiwala ng Diyos. Meron pong mga bagay na ipinakatiwala sa atin. Katiwala ng Diyos. Kaya doon po sa Matthew chapter 25 din, makikita natin ang isang amo na magbigay ng mga talento sa mga kanyang mga tao. Lucas chapter 19 din po, meron pong amo na nagbigay ng isang mina sa kanyang mga tao upang ingatan at palaguin. Kaya po,
nang dumating na, bumalik na ang amo, yung mga tao, yung mga alipin niya, tao na nagnanegosyo, ay nagbigay ng tubo sa amo, ay pinuri ng ganito, mabuti, tapat na alipin. Pero ang hindi, masama ang tama na alipin. Yun po ang nabanggit niya. Gaya nito, tayo pa ay katiwala ng Diyos, basta darating ang Panginoon Jesus. Tama po? Kaya tatanungin niya ang bawat Kristyano, Brother A, Sister B, Brother C, Sister D, kung ano ang ginawa nyo para sa akin sa pangitan ng mga ipinakatiwala ko sa inyo. Naintindihan po? Kaya paano natin sukulian ang kanyang biyaya? Yung unang bagay na kailangan natin gawin ay gamitin ang mga lahat ng ipinakatiwala sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. So para ano po? Para sa Panginoon. So paano natin gamitin ang mga lahat ng bagay na nasa atin para sa Panginoon? Lahat ng bagay dapat gamitin para sa yung pinaka-importanteng punto ay gamitin ito para sa Ebanghelyo. Kaya sabi dito, katiwala ng biyaya ng Diyos. Biyaya, ano pong biyaya? Biyaya ng kaligtasan. Okay? Ebanghelyo. Biyaya ng Ebanghelyo ng biyaya. Kaya ang buhay natin dapat natin ilaan sa pamumuhay na karapat-dapat sa Ebanghelyo. Ang pamumuhay karapat-dapat sa Ebanghelyo. Okay? Kaya meron pong mga bagay na ipinakatiwala sa atin. So sa kanya po, ano pang ipinakatiwala ng kanyang kaibigan? Ano po? Bahay po. Tama? Tama po. Sa atin naman, ano po yon? Ano pang kunwari? Sample po. Example. Ano pang ipinakaliwat at katiwala sa atin ng Diyos? Kunwari? Ano po? Meron pong sample po. Kaya ano pang ibinigay ng Diyos sa atin? Ano po? Ha? Ano po? Ano po? Salita ng Diyos. Okay. Tapos, ano pa? Ano po? Kaligtasan. Okay, tama. Ano pa po? Ano pa? Ano po? Iglesia? Tama po. Ano pa po? Tumpo sa likuran. Ano pa po? Ano pa ang ibinigay ng Diyos sa atin? Ano po? Ministry, katawan. Kanina, ano po? Ano? Buhay. Okay. Ministry. Okay. Buhay, katawan, iglesia, kaligtasan, salita, ministry. Marami na pa. Meron pa po. Pwedeng masabi, oras po, oras. Buhay, oras, medyo may ano po. Oras, tempo, oras, no? Oras. So, ano pa po? Marami siguro, pero halos nandito po yung importanteng bagay lahat, no? Medyo yung antas ng Cebu Church ngayon medyo matas na, no? Yung sagot medyo tugma, no? Dati hindi naman ganun. Kaya po
Tama po ito lahat. Ngayon, kung ganon, pag-aralan po natin ang ilan na ayon sa mga inyanda ko. Yung pinili ko po isa po na ano po, yung iglesia. Iglesia po. Mamaya mo katawan oras buhay. Iglesia po. Tapos kaligtasan salita, pwede natin masabi gospel. Gospel po, no? Gospel. Iglesia po, iglesia. Ito malaking bagay, ano? Ano po ang iglesia? Hindi ito ibig sabihin ng gusali, tama? Yung pagtitipon natin ito, ito po ay malaking bagay. Kaya po, doon po sa Gawa chapter 2 verse 46, at araw-araw, habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagpuputor-putor ng tinapay sa bahay-bahay, nagsalo-salo na may galak, tapat na puso. Sa Bisaya din po, sabay po tayo, sa nagapatayon sila sa paghiuwas sa matag adlaw, sa templo, sa pagbahin-bahin sa tinapay sa kabalayan, nangaon sila sa malipayon ug sa putli nga kasing-kasing. Na may galak, na may tapan na puso. Nasaan yung mga galak? Nasaan yung mga tapan na puso? Nasaan po yung tunay na kasiyahan? No? Nasaan po yung tunay na katotohanan? Dito po sa pagtitipon. Pagtitipon ng mga ligtas. Ito pang iglesia. Tama po? So, yung venue naman, paminsan templo, paminsan bahay. Sa panahon yun po, wala pong ganitong church building na tinatawag natin ngayon, church building. Kasi nandoon po, Jerusalem, nandoon po yung templo, kaya doon sila magkasama. Kung marami, doon na lang siguro. Kung marami, templo. Kung tama lang, parang grup-grupo lang sa bahay, medyo malaking bahay, doon na lang. So, ganito pa po, no? Medyo marami kasi sa panahon yon, kasi 3,000 na kaluluwa ay naligtas sa isang araw. Kaya na may galak, na may kasiyahan doon, na tapos na may katotohanan. Nagagalak sila sa loob ng katotohanan, no? Tama po. Sa loob ng katotohanan, meron pong tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan. Kung sa labas ng katotohanan, wala pong tunay na kasiyahan, kagalakan. So, kaya nandun pala yung tunay ng katotohanan, kaligtasan sa loob ng iglesia na nagsimula sa pangitan ng Holy Spirit. Yun, tuloy-tuloy pa hanggang ngayon. Dito po tayo. Okay, dito po tayo. Kaya ito pa yung malaking kaloob ng Diyos. Malaking kaloob ng Diyos. Ano po yung iglesia? Kaya dapat natin mahalin ang iglesia, mahalin ang fellowship, mahalin ang pagtitipon. Kasi ito pa ay mahalaga. Kinahanglan natong igumaon ang fellowship o mga pagtitipon. Kaya ang mga Kristiyano ay nagatipon, nagagalak ang Diyos. Nagagalak din. Kaya kailangan natin mangingat ang alagaan ang pagtitipon na ito. Kapag makatipon tayo, so kung hindi dapat kung ano-anong bagay ang ginagawa natin, kundi dapat nating pag-aralan ang salita ng Diyos, ay makipag-fellowship ayon sa salita ng katotohanan, doon po meron pong tunay na kagalakan, tunay na kasiyahan. Kaya lalong-lalo na, ganito po, Hebrew chapter 10, buksan po natin ang Biblia. Hebrew chapter 10 verse 25. Buksan po natin ang Biblia. Hebrew chapter 10 verse 25.
Hebrews chapter 10, verse 25. Okay. Basa na lang po. Okay. Hebrews chapter 10, verse 25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw. Sabihin sa iya po. Nga dili magsalikway sa atong kaugalingong panagkatigom, sumala sa batasan sa uban, kundili magtinambagay ang usa ug usa, ug labi na gayud kung ginatan-aw ninyo nga nagkahaduol ang adlaw. Okay, salamat po. Huwag nating pabayan ang ating pagtitipon, gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin ang loob ng isa-isa. Lalong na kapag inyong makikita na papalapit ang araw. Anong araw po ito? Papalapit ng araw. Ano po ang araw? Ito? Ano po? Mga election ba? Anong araw po ito? Anong araw? Birthday yan? Birthday po? Anong araw? Araw ng pagdating ng Diyos. Tama po? Kaya yung araw ng pagdating ng Diyos ay malapit na po ba o malayo pa? Nalalapit na po talaga, no? Nalalapit na. Malapit na po ba? Hindi. Malapit na. Tama po? Ano pang malapit na? Yung ikalawang pagpabalik ni Jesus. Jesus' second coming is very near. Very near. Okay, bakit po dito po tayo? Kaya lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit na ang araw, palakasin nyo ang bawat isa, loob ng bawat isa. Kaya lalong-lalo na ganitong panahon, ano po, kailangan natin ingatan yung ating pagtitipon. Kailangan natin alagaan yung ating pagtitipon. Ang Ebanghelyo ay may papahaya sa pangitan ng pagtitipon. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya dapat natin ingatan yung nang mabuti yung ating pagtitipon. So dahil sa iba't ibang ano po mga maliit na yung mga dahilan, sabi dito, gaya ng ugali ng iba, kung pabayaan po natin ang ating pagtitipon, hindi po ito tamang gawin bilang katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Bilang katiwala ng Diyos, dapat ingatan natin yung ating pagtitipon. Kaya na yung ano po, yung ipinakatiwala ng kaibigan niya sa kanya ay house po, balay. So iglesia po ito po ay house of God, no? Bahay ng Diyos. So hindi to yung kusali mismo, yung pagtitipon, ito pa ay bahay ng Diyos. Kaya po, huwag natin pabayaan na ang ating pagtitipon. So dapat natin mahalin ang ating pagtitipon. So lalong-lalo na kung malalapit na ang kanyang pagdating. Kaya kung nakita natin mga TV program tungkol sa mga pamumuhay ng mga hayop, mga usa meron pang mga hayop na hindi po ito langgam, basta hayop po, no? Kordero, pwede rin. So kabayo, ganun po. May grupo sila palagi. Bakit po sila may grupo? Kasi meron pong tigre. Hindi po ito parang pusa. Attack po sila sa kanila. Pero kung marami po sila, hindi sila maka-attack sa kanila ng madali kasi marami, no? Pero paminsan meron pong isang na lumalayo sa grupo, sila
gumagalaw sila patungo dito, pero siya naman parang dito pa siya. Naglalaro siya ng mga iba. Dito siya. Kung gano'n siya lang naiwan, no? Kung gano'n anong nangyari, atik po siya dito, ano? Tama po. Kaya paminsan yung mga leaders, kung medyo hindi tuloy-tuloy yung mga miyembro na may dahilan mo, pero siya din may dahilan, no? Yung dahilan dito, siya yung dahilan. Nagraro siya kasama ng dahilan, ano po? Pero dahilan ay dahilan ng, no? Magkaroon siya ng, mga problema. Kasi wala pong yung protection sa labas ng pagtitipon. Nandito po yung protection ng Diyos. Kaya mangingat kayo. Lucas chapter 21 verse 34, sabi dito, subalit mangingat kayo sa inyong sarili. Mangingat kayo sa inyong sarili. Baka magumon ang inyong mga puso sa katakawan, kalasingan, sa mga alalahanin ukol sa buhay na ito. So, mga kapatid, uminom ba kayo ng alak? Hindi na po. Hindi na po, no? Mga baguhan, uminom pa pala kayo ng alak? Baguhan po kaya, basta alam nyo naman po, hindi po yun tama. Tama po, ayon sa Bible. Pero, kung kunwari, kahit ngayon, hindi ako uminom ng alak at tumigil na ako. Pero, paminsan-minsan hindi ako tuloy-tuloy sa pagtitipon, naging tinatamat lang. Next time na lang. Tapos biglang may bisita. Ay, may birthdayhan daw. Tayo. Kaya biglang sumali tayo sa birthdayhan. Pasyat na lang, konti na lang, no? Tama po. Sa simula, pasyat, pero sa huli, isang bote na. Kaya po, mangingat kayo sa inyong sarili, lalong-lalo na sa ganitong panahon. Sabi dito, Lucas chapter 21 verse 34, biglang dumating ang araw na yon. Araw ng Panginoon biglang dumating, parang bita, kung hindi po tayo mangingat. Nang dumating ang Panginoon Jesus, ay, nasa inuman pala ako. Ay, naiyang bagay na ito talaga, no? Tama po ba? Naiyang bagay o hindi? Naiyang bagay, tama. So, ito pa ay parang bitak na. Kaya, dapat tuloy-tuloy po tayo sa pagtitipon. Para umiwas tayo sa mga ganitong bagay. Kaya sabi ng Biblia, Lucas chapter 18 verse 8. Okay. Buksan po natin. Lucas chapter 18 verse 8. Sinasabi ko sa iyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Okay, Lucas chapter 18 verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sinasabi ko sa inyo, mabilis niyang bibigyan sila ng katarungan. Gayunman, pagparito ng anak ng tao, makakatagpo kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Sabi sa'yo din po. Nagaingon ako kaninyo nga siya panimalos alang kanila sa madali, bisan paniini kung muanhi ang anak sa tawo, makakaplag ba siya og pagtuo sa yuta? Makakapaglak ba siya og pagtuto sa yuta? Ibig sabihin, maraming yung tukso sa panahon natin, kaya madali tayong mabubuwar sa tukso. Kaya unang Pedro chapter 5 verse 8, magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang diablo ng inyong kaaway tulad ng leon, gumagala, umuungar, humahanap ng kanyang malalapa. Sa Bisaya po,
magbuutan kamo ug managtukaw kamo ang inyong kaaway, ang yawa ingon sa usa ka nagangulob nga leon. So meron pong leon na gumagala, umuungar. Okay? Leon po. Leon. Ano po ito? Satanas. Ano? Satanas. Nakahanap siya ng ganon. Okay po? Kaya paminsan ngayon din mo mga ilang kapatiran na hindi nakadalo kasi ubo na ubo, inuubo, kaya mo meron pong ganitong kaso paminsan. Basta mangingat tayo sa ating sarili. Ingatan natin yung ating pagtitipon. Halagaan natin yung ating pagtitipon. Okay po, naintindihan po? So mahalaga po ito. Kaya sinabi ng Bible, ito po ang katawan ng Panginoon Jesus. Gaano kahalaga yung katawan ng Panginoon Jesus? Yung katawan nyo, mahalaga po ba? Hindi. Yung katawan ng magulang, mahalaga po ba? Hindi. Ang katawan ng Panginoon, mahalaga po ba? Hindi. Yun ang pinakamahalaga, katawan ng ating Panginoon. Kaya ano pa ang katawan ng Panginoon? Yung iglesia, yung pagtitipon ng mga ligtas, anang ng Diyos. Kaya, kung ganun, paano natin alagahan yung ating pagtitipon? Paano po? Paano? Dapat, ano po? Kailangan natin maging tapas sa pagdalo sa pagtitipon. So, kailangan natin matapas sa pagdalo sa pagtitipon. Tama po ba? Okay. Kung meron pong, siyempre, linggo, domingo, alam nyo naman po, hindi kailangan announcement pa. Ito, dapat, naging tapat tayo sa pagdalo, sa pagtitipon. Kaya kung nandito po tayo, o naging masaya po tayo, dahil dito po tayo naligtas, kayong mga, mga gurudero, yung katangian ng mga gurudero, nakita nyo po yung gurudero, yung mga lamb, yung katangian ng pamumuhay nila, gusto nilang palaging sama-sama. Kung sama-sama po sila, naging masaya po sila. Kung hindi, paminsan, ito pang nangyari sa isang kordero, dahil sa tukso ng paru-paro, nakita niyo yung paru-paro, paru-paro. Tapos dahil sa paru-paro, butterfly, nawala na siya sa grupo, tapos natakbuhan niya na, wala na siya sa pagtitipon, anong nangyari? Nalulungkot siya, nakatako siya, kaagad. Gaya nito, yung ating espiritu naman po, paano natin palakasin ang ating espiritu? Paano yung naging masaya yung ating espiritu? Yung katawan naman, ay, Domingo, pahinga na lang, kaya nasa higaan na. Yung katawan natin nasa higawan, pero yung espiritu nalulungkot. Tama po? Kahit medyo pagod na yung ating katawan, kung dalhin natin ito sa pagtitipon, naging masaya po yung ating espiritu. Tama po ba? Kung naging masaya po yung ating espiritu, kahit pagod na po yung ating katawan, naging mas okay din po yung ating katawan. Okay? Tama po? So, gaya nito. Tapos, meron pong mga tigre, leon, na gumagalaw sa palibot natin. Pero, huwag tayong magtakot sa kanila. Kung nasa loob ng pagtitipon, wala tayong problema talaga. Okay? Kaya meron pong tigre. Kung nakita niyo po yung tigre, nagatako pa kayo. May tigre na. Parang tigre, no? Kung nakikita nyo po yung tigre, magkatako pa kayo? Nandito na sa harapan nyo. Nandito yung tigre. Nagatako pa kayo? Pero kung sa loob ng kulungan, yung tigre, nagatapok ka kayo? Hindi naman, nandito, ay... Uy. So, sa loob ng kulungan naman no? Tama po ba? Ganito, kung nasa loob ng fellowship, iglesia, kahit nandito po yung Satanas, walang silbi, no?
Gaya nito, kung nandito po tayo, naka-rest na po tayo, no? Nakapahinga na po tayo. Tama po? Pero kung sa labas, paminsan, physically, mukhang mas okay, pero spiritually, hindi na. Mas delikado po, no? Tama po? Kaya magkaroon tayo ng problema. Yun ang sinabi ng Bible. Kaya kung hindi po tayo tuloy-tuloy sa pagtitipon, ano daw po? Gaya ng sanga na kumakapi sa puno, yung espiritu natin nagiging matutuyo yung ating espiritu. Kung ang espiritu natin matutuyo, yung buhay natin ay matutuyo. Tama po ba? Naintindihan po? Kaya mahalaga po yung iglesia. Kahit 2-3 na ligtas, mahalaga po ito. Meron pong Korean group, tama po, yung fellowship, Korean fellowship. Ilan po sila? Konti lang, 2-3 lang. Kahit 2-3 lang, masaya po sila kasi ito sa ibang bansa pa, no? Walang mga ibang mga kapatiran, no? Kaya meron pong mga paminsan, may bisita mula sa mga churches sa Korea. Tumatawag naman sila sa akin, saan daw yung church. Ilang linggo nandito po sila, gusto nilang umattend. Kasi nandun po yung tunay na kasiyahan. Kaya ano po ang nilalaman ng ating fellowship? Filipos chapter 1, verse 4 and 5. Filipos chapter 1, verse 1 to 5. Okay? Basahin po natin ng sabay-sabay. Filipos chapter 1, verse 1 to 5. Handa na po. 3, 2, 1. Na laging nananalangin na may kagalakan sa bawat panalangin ko para sa inyong lahat dahil sa inyong pakibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Okay? Mga kabataan na lang po. Basahin po natin sabay-sabay. Mga kabataan, Young Others Group, Youth Sisters. Verse 5 na lang. 3, 2, 1. Dahil sa inyong pakikibahagi sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo mula ng unang araw hanggang ngayon. Kaya, makibahagi, fellowship, sa Ebanghelyo. Kaya ano po ang yung nilalaman ng ating fellowship? Kung sama-sama tayo, ay kumusta mo, sister, brother, kumusta ka na? Okay ba yung kumusta ang exam? Kumusta po ang inyong exam? Okay? Okay ra? Okay po. Top 2, top 3? Okay po, yung exam? Busy daw dahil sa exam. No. Pero ano pang pinaka-importanteng yung fellowship? Tungkol sa Ebanghelyo. Kayong pagbabahagi ng testimony ng kaligtasan. Ito pang pinaka-basic na yung fellowship. Yung born again testimony, salvation testimony. Dahil ito pang testimony, fellowship na sa loob ng isang grupo ng taong ligtas. Kaya yung taong ligtas na may malinaw na patotoo ng kanyang kaligtasan. Kaya labing importante nga klase sa fellowship mao ang pagpaambit sa testimony sa kaluwasan. So habang mag-fellowship tayo tungkol sa yung ating sariling kaligtasan, naging masaya po tayo, naging mas malakas po tayo. So tinatawag ito unang pag-ibig, tama po ba? Unang pag-ibig. So naging mas malakas po tayo sa pangitan ng unang pag-ibig. Habang mag-aral pa tayo ng Biblia, naging mas malalim yung ating unang pag-ibig.
Dati, yung pag-unawa ko tungkol sa kaligtasan ko, o ganito lang, pero habang lumipas ang panahon, naging mas malalim, naging mas maluwak yung ating pag-unawa tungkol sa kaligtasan, yung ating pagsasalamat sa Diyos. Ito pang tunay na kasiyahan, kagalakan sa pagliligtas. So kaya, yung fellowship natin sa loob ng gospel, ng kaligtasan, yung fellowship natin para sa kaligtasan, para sa kaligtasan ng iba, para sa ebanghelyo. Ano pang fellowship natin? Sa loob ng gospel. Sa loob ng gospel, tapos para sa gospel. Okay? Tama po? Yung pang ating fellowship. Kaya, kung noong summer retreat, magkaroon tayo ng mga fellowship. So, na ibinibahagi ng mga ilang kapatiran galing sa Leyte, Hilongos, Baybay, Cebu Church, na ibahagi nila na kung paano sila maligtas. Tama po? So, masaya po tayo. Kaya po, mahalaga po yung pagtitipon na ito. Kung ganon, kapag ang mga ligtas ay magsasama-sama, nagpa-fellowship, ano po ang mangyari sa fellowship? So, ang mga hindi ligtas, kadalasan umuusik sa mga pagtitipon ng ligtas. Bakit kayo laging nagtitipon? Ano pang dahilan para ano yan? Bakit kayo nagsasakripisyo para sa iglesia? No? Nainggit sila sa mga ligtas, yung pagtitipon, minamaliit nila ang mga pagtitipon na ito. Yung pang sinabi ng Panginoon Jesus. Kung magtitipon tayo ng mabuti, darating po ang pag-uusik. Tama po? Meron pong isang Kristyano na ligtas na, kunwari, palagi siyang absent. Palagi siyang hindi umattend. Paminsan lang. Sino ang nag-uusik sa kanya? Walang sino man. Wala po, wala. Pero, meron pong mga kapatiran na tuloy-tuloy. Patayon, tuloy-tuloy. Kaya, kung gano'n, ano pang mangyari sa kanya? Darating po yung taka-usik. Sugo ni Satanas. No? Usigin mo ito. Talagang. Naintindihan po? Natural po yan. Kaya first, Ebanghelyo ni Juan, Ebanghelyo ni Juan chapter 15, verse 18 hanggang 19, sa screen din po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. 3, 2, 1. Kung kayo'y kinapuputan ng sanlibutan, ay alamin ninyo na ako muna ang kinaputan nito bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, iibigin kayo ng sanlibutan na parang sa Kanya. Ngunit dahil kayo'y hindi taga-sanlibutan, kung kayo'y pinili ko mula sa sanlibutan, kayo napupuot sa inyo ang sanlibutan. Okay, sabi sa'yo din po. 3, 2, 1. Kung ang kalibutan nagadumot kaninyo, nahibalo ka mo, nga kini nagadumot kanako sa wala pa kini magadumot kaninyo. Kung kamo iya pa sa kalibutan, ang kalibutan mahigugma sa mga iya. Apan kay kamo dili iya sa kalibutan, kundili pinili ko kamo gikan sa kalibutan. Busa ang kalibutan nagadumot kaninyo. Okay. Kaya tama, masaya tayo kung makatipon tayo para sa Panginoon, para sa Ebanghelyo, sa loob ng Ebanghelyo. Kung ganon, darating ang pag-uusik. Darating pa ang pag-uusik. Kaya hindi nila inuusik ang peking iglesia, inuusik nila yung totoong iglesia. Kaya po, kahit kanon, kung ganon, kung darating ang pag-uusig, susuko na tayo? Siyempre, hindi po, ano? Siyempre, hindi. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Kaya,
1 John chapter 3, 1 John po, chapter 3 verse 13, mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kayo'y kinapupuotan ng sanlibutan. Nalalaman nating tayo'y dumadaan na namula sa kamatayan patungo sa buhay, sapagkat iniibig natin ang isa't isa. Ang hindi umiibig na ay manatili sa kamatayan. Meron pong mga taong ligtas sa pangitan ng pag-ibig ng Diyos. Meron pong mga kapatiran na naligtas sa pagitan ng biyaya ng Diyos. So, gaano kahalaga ito? Kaya, kung doon po tayo sabay-sabay, naging masaya po tayo, kaya hindi natin kayang pabayaan ang pagtitipon na ito kasama ng Diyos kaysa anumang sitwasyon. Kaya, kung dumating na ang pagsubok, darating din po ang tukso ni Satanas. Ang pagsubok tsaka tukso ni Satanas, magkaiba po yun. Meron po tayong pagsubok, tama po, sa ating buhay. Tama po ba? Meron po tayong mga iba't ibang pagsubok. Kaya yung pagsubok naman ay ibinigay ng Diyos sa atin para para sa ating kabutihan. Kung wala po tayong pagsubok, paano tayo lumago? Imposible, no? Kaya darating ang pagsubok para tayo pa'y lumago. Kaya lampasan natin ang pagsubok na may pananampalataya. Pero sa tabi doon, nandun po yung Satanas. Bakit ganon kayo? Anak kayo ng Diyos, bakit ganon? So, dahil sa tukso ni Satanas, nalulungkot sila. Kaya kung ganon, ano po ang nangyari? Kaya po, kahit sa anumang sitwasyon, dapat tuloy-tuloy po tayo sa pagtitipon. Kaya sinabi ng Panginoon Jesus, tayo pa ay sanga na, sanga. Sanga po, gaya ng puno ng ubas. Sanga po tayo, sanga. Yung sanga naman, dapat kumakapit sa puno. Kahit may bagyo, kahit may takutom, kahit may lindor, dapat kumakapit tayo sa puno. Naintindihan po ba? Naintindihan po? Kung ganon, magkaroon tayo ng masarap na prutas sa bandang huli, lalong-lalo na sa kanyang pagdating. Kaya nang nagpupuri sila sa Panginoon, sa fellowship, sa Jerusalem, sabi ng Biblia, idinaraktak sa kanila ng Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Ito pa ang imay ng iglesia. Araw-araw ang mga naliligtas. Nagpupuri sila sa Panginoon. Kaya magkaroon tayo ng praise and worship day, Lord's Day. Kailan po? June 1. Domingo po, June 1. Kaya sama-sama tayo lahat. Kaya hindi tayo maaaring magkaroon ng fellowship spiritual sa mga hindi pa ligtas. Kahit pamilya po sila, hindi nila lubos na maunawaan ang pamumuhay bilang Kristiyano. Kasi ito pang spiritual na bagay. Yung mga hindi ligtas, hindi nagsakripisyo para sa Panginoon. Hindi nila tunay na iniibig ang Panginoon. Kaya po, paminsan, yung mga hindi ligtas, hindi lubos na nakakainti kung bakit kailangan po yung maghandog o magbigay ng offering sa iglesia para sa gaawin ng Diyos. Sa totoo lang, yung offering po, ito po ay pinakasimpleng sakripisyo ng Diyos. Pinakasimpleng uri ng sakripisyo para sa Panginoon. Kasi madali lang ito. Madali lang, no? Kaya kung hindi nga makapagbigay ng kahit anumang handog para sa iglesia, masasabi na nating iniibig ng Panginoon pa? Masasabi bang iniibig ko ang Panginoon? Kahit hindi nga, makapagbigay ng kahit anumang handog para sa ministry ng Diyos, hindi po yun maaari. Hindi po yun possible, no? Kaya kung meron pong mga handog sa pangitan ng mga material na bagay, mga pera, kaya anuman, ginagamit nito sa iglesia para sa para sa Ebanghelyo, para sa may pangaral ang Ebanghelyo. Kaya mahalaga po ito. Kung meron po tayong mga handog, mga offering, ginagastos natin ito para sa kuryente,
para sa tubig, para sa mamaya yung pagkain. Sa totoo lang, hindi po ito sakripisyo pa kasi ginagamit namin naman yung kuryente, ngayong upuan, ilaw, mamaya may pagkain pa. Pero kaya hindi natin masabi na sakripisyo pa ito, no? Para sa ating pagkain naman po, no? Pero gamitin pa ito para sa ebanghelyo, para sa ibang kaluluwa. Talagang mahalaga po ang ating fellowship. Kaya yung fellowship, ano pang purpose ng fellowship? Layunin ng fellowship ay para sa ebanghelyo, para sa evangelism. Kaya May din po, meron po tayong Bible seminar. Tama po? Tama. May, kailan po? Para sa bakasyon. Ngayong Mayo, may Bible seminar tayo para sa mga dahil sa vacation po, summer vacation. Kailan po? Kailan po? May 14 to 17, 4 days seminar. Kaya May 12 naman, may election po tayo. Election. Kaya pagkatapos ng election tayo, May 14 to 17, 4 days seminar. Kaya, makatipon tayo ngayon para sa layunin ng evangelism. Tama po ba? Tama po? Tama po? Kasi mahalaga po yung kaligtasan ng ibang kaluluwa. So, kailangan lumago ang ating pananampalataya natin para makapang-aral tayo sa iba ng ebanghelyo. Tama po? Kaya, dapat meron po tayong fellowship para palakasin yung ating pananampalataya. Meron silang fellowship. May isang sister, no, sister, bakit? May exam tayo next week. Lunes pala. Tama. So, handa na ba kayo? Ay, hindi. So, next absent tayo. Ngayon, linggo, absent tayo. Sabihan na lang na maayos kay pastor, no? Leader, ay, may sakit ako, pastor. Masakit ang tiyan. Ano po? Ano po ito? Fellowship pa ito? Hindi po ito fellowship, no? Yung fellowship na may pananampalataya. Meron pong isang sister na hindi pa handa yung may exam ako sa Lunes. Sister, manalangin tayo sa Panginoon. Unahin natin ang Panginoon. Tama po? Tama. Ito po ang fellowship talaga na may pananampalataya. Yun po ang fellowship. Tama po? Tama po. Naintindihan po? Kaya dapat maging isang fellowship tayo na sumusunod sa salita ng Diyos, handang magsakripisyo para sa Panginoon, malinis na iglesia, matapang na iglesia, spiritual. Ito po ay mahalaga sa atin. Kaya tayo po ay katiwala ng Diyos, katiwala ng biyaya ng Diyos. So, anong biyaya? Yung una, iglesia. Okay, tapos, kaya po, doon po sa mga awik 84. Mga awik 84 verse 10. Mga awik 84 verse 10, 11, 10 po. 10 na lang po. Basahin po natin. Sister, just basa na lang po. 10 na lang po. Sapagkat ang isang araw sa iyong mga bulwagan ay mabuti kaysa 1,000 saan man. Nanaisin ko pang maging tanod sa pintuan sa bahay ng aking Diyos kaysa tumahan sa mga tolda ng kasamaan. Sabi sa atin po. Kaya ang usa ka adlaw sa imong mga sawang labi pang maayo kaysa usa ka libo nga sagawas kanila. Palabihon ko ang pagkamagbalantay sa pultahan sa balay sa akong Diyos kaysa pagpuyo sa mga balong-balong sa mga kadautan. Kaya sa lumang tipan, meron pong mga
mga Levitico, mga pari, meron pong mga minister. Isa sa yung importanteng minister ay tanod. Tanod po. Tanod sa pintuan ng bahay ng Diyos. May pintuan naman po, meron pong tagabantay doon. Tanod. Tanod po, tanod. Sa inisip natin, yung tanod sa pintuan ng bahay ng Diyos ay hindi masyadong importanteng trabaho, no? Tanod lang naman, bantay lang naman dito. Pero mahalaga po sila sa Bible. Sino ang maring tanod sa pintuan ng bahay? Yung mga sincero lang. Yung mga sincero. So sila pang parang sundalo na yan. Kung meron pong mga hindi mabuting tao na nakapasok sa templo ng Diyos, ay makaroon tayo ng malaking problema, no? Tama po. Kaya kung meron pong mga taga-ibang bansa na nakukunwari siyang Israelita, gusto niyang pumasok doon para gagawa siya ng masama sa loob ng templo ng Diyos. Kaya tanod sa pintuan ng bahay ng Diyos, mahalaga po ito. Kaya tanod po tayo lahat sa pintuan ng iglesia. Okay, para hindi pumasok yung mga kasalanan sa loob ng iglesia. Para hindi pumasok ang maling turo sa iglesia. So dapat tayo pa ay naging tanod ng pintuan ng iglesia. Tama po? Naintindihan po? Kaya paminsan meron pong mga dati yung Muslim po na sinabi ko sa inyo na sa mga Muslim po dati meron po silang mga special group. Tapos isinugo nila yung mga tao nila sa seminary daw. Seminary, no? Nag-aral sila sa seminary, naging pastor sila. Pero sa totoo lang, Muslim po sila, nakukunwari silang pastor. Pagkatapos ng ministry ng ilang taon, mga 5 years, bigla siyang nag-announce, ako naging Muslim na. Kaya nagugulat yung mga tao doon sa iglesia niya. And tapos ilang tao na hinahayak, ginagabayan niya sa maling daan. So kaya meron pong ganitong grupo. Sa panahon ni Apostle Pablo din, meron pong maling turo na dinala ng ibang tao. Galing sa Jerusalem daw. Yung turo nila, yung kaligtasan nakadepende sa kanilang gawa. Hindi sa dugo ni Kristo lang, kundi sa gawa ng kautusan pa. Kaya mali po ang turo nila. Kaya po, dapat alagaan natin yung ating pagtitipon. Dapat alagaan natin yung Ebanghelyo. Paano natin alagaan natin ang Ebanghelyo? Mag-aral kayo ng mabuti. Mag-aral kayo ng mabuti. Mag-aral kayo ng salita ng Diyos ng mabuti. Kaya sa ibang lugar naman po, meron po silang motibo na iba sa Bible. Dahil sa negosyo, dahil sa mga boyfriend-girlfriend, dahil sa mga position sa church. So meron po silang ibang motibo, iba sa Bible, no? Kaya iba po yung turo nila doon, kasi iba ang motibo nila, no? So tayo naman dapat humihiwalay tayo sa ganitong bagay. Kaya alagaan natin yung ating iglesia, alagaan natin yung ating Ebanghelyo. Tama po? Kaya session po tayo para sa Bible Seminar. Sa maraming sermon sa loob ng isang taon. Tama po na narinig nyo. Maraming sermon na narinig nyo. Tama po? Tama po. So ano pang pinaka-importanteng mensahe sa buong mensahe sa loob ng isang tao? Ano pang pinaka-importanteng mensahe? Kung may Bible Seminar tayo, meron pong 5 session. Ano ang pinaka-importanteng session sa loob ng 5 session? Session 5. Kung walang session 5, walang silbi. Tama po? Kung session 5, ibig sabihin gospel. Tama po ba? Yung pang pinakamahalagang mensahe sa isang taon, sa lahat ng mensahe, ano po? Gospel. Tama po ba? Doon po tayo naligtas. Tama po ba? Doon po tayo may pag-asa. Doon po tayo may pag-ibig. Tama po?
Kaya ito pa ay pinakamahalaga. Kaya dapat alagahan natin din yung gospel. Dapat halagaan natin yung gospel sa ating puso. So, yun po ang mabubuting katiwala ng masaganang biyaya ng Diyos. Tapos, yung oras po, ministry daw, para sa ministry, kailangan oras naman Buhay, kailangan oras. Kung walang oras, wala na yung buhay. No? Pasensya na po, yung natitirang oras nyo, 2 araw lang, 2 buwan lang, wala na yung buhay. No? Pasensya na po, may cancer kayo, stage 4 pala. Kasi yung isang asawa ng isang missionary doon, stage 4 pala, pero hindi, may naramdaman, pero akala niya hindi po ito cancer. Pero bumisita siya sa Korea, tapos ayon sa yung resulta ng CT scan, kasi hindi nakikita daw masyado kasi sa looban. May cancer pala ng masama, stage 4 pala. Yung natitirang oras, kung tuloy-tuloy pa sa chemotherapy, mga 3 buwan lang daw. Kung nasaan yung buhay, tapos na. Kaya oras po ay importante. Time is money. Time is life. Okay? Naintindihan po? Oras. Kaya sa summer retreat, busy po tayo. Mga kapatiran sa Cebu, busy talaga, no? Tama po? Talagang full time na, no? Holy Week din naman. Basta, full time na tayo. So, salamat po sa inyong sakripisyo. Basta, mabuti naman, no? Yung ginagawa natin. Kaya sabi ng Panginoon, huwag maging tamat sa pagsisikap, maging maalap sa espiritu na nalilingkod sa Panginoon. Okay, tuloy-tuloy na lang po tayo ng ganyan. Okay, sa buluhaton dili kamo maktapor, mainiton sa espiritu nga alaga sa Ginoo. Basta magkaroon kayo ng malaking gantimpala sa langit. Tama po. Pero paminsan na nakikita ko po mga kakaibang bagay, smartphone. Na nakuha ko po yung picture din, mga ilan. Ganito po. Ganito. Doon sa ground floor, doon sa kailit, sa upuan, ganito. Break time daw, break time. Break time ba ito? Hindi po ito break time. Kung break time, dapat ganito siya. No? Ito, seryoso naman. Break time ba ito? Hindi na ito break time. Pastor, pagod po. Puyat. Ay, puyat. Pastor, pagod. Sa higan, ganon naman siya. Ganon. Hindi kayo makatulog. Opo, pagod. Pagod po. 2 a.m., 3 a.m., 4 a.m. Ay, pagod na talaga. Masakit ang mata. Tulog na lang. Gising. 11 a.m. na. Parang gano'n na. Masakit daw ang ulo. Sakit talaga. Kasi ganito siya, no? Masakit ang ulo. Parang pumasok siya dito, parang dito siya. Paminsan kailangan po ito dahil sa mga group chat sa school, mga ganon. Maliban sa doon, dapat iwasan po natin ito. Gaya ng pinaram po natin ng ilang beses, addictive po ito, addictive. Addictive po siya. Kaya sa screen po, Ephesians chapter 5 verse 16, basahin po natin ng sabay-sabay, 3, 2, 1. Sa PowerPoint po. Okay. Ano ba? Wait lang po. Anong nangyari? Ay, sorry. Ibang. Okay, dito po. Okay. 3, 2, 1. Na sinasamantala ang panahon sapagkat ang maaraw ay masasama. Isaya din po. Nga pahimuslan ang higayon kay ang mga adlaw dautan.
kayang mga adlaw, tautan. Ano po? Kasi ang mundong ito, puspos ng kasalanan, malapit na ang kanyang pagdating, malapit na ang paghuhukom. Konti lang natitira. No? Kaya, busy po tayo sa pagbabasa ng Bible. Tama po? Tama po? Tama po? Bakit may na ang sagot? Kulang po yung oras, Pastor. Maraming kulang po yung oras, Pastor. Maraming project, maraming exam, po. Tapos smartphone pa. Kaya kulang po yung oras. Meron pong mga application dito na nagbigay ng kung ilang oras na ginagamit nyo sa ng smartphone. Tama po. Paki-check na lang po paminsan. Akala ko 1 hour. 5 hours pala. Maraming oras ang ginugugol natin. Kaya meron pong mga how many hours? Oh God, probably like 9 hours. I was just kind of constantly on it. You may have heard stories like hers before. I wasn't Siya po ay able isang addictive. to focus because I would have to take out my phone every couple of minutes. But now you can actually see the science behind it. Smartphones have wide-reaching changes all over the brain, and specifically it grows here and it shrinks there. The hours were you spending on your phone? Oh God, probably like So, ilang oras daw? 9 hours. I was just kind of constantly on it. You may have epekto heard stories sa like hers utak niya. before. I wasn't able to focus because I would have to take out my phone every couple of minutes. But now you can actually see the science behind it. Smartphones have wide-reaching changes all over the brain, and specifically it grows here and it shrinks there. Psychiatrist Brent Nelson is applying this new science at Newport Healthcare, which has mental health treatment centers for teens across the country. This is a brain that's addicted to a smartphone. These are MRI images from a recent study in Korea. All the red indicates increases in brain activity, the effects of smartphone addiction. Do you want your brain to be this colorful? You don't. Why? Well, because this is showing where the brain is working extra hard compared to a non-addicted brain when asked to do actually a pretty simple task. Addicted smartphone Kaya yung brain na addict sa smartphone, so very colorful daw. Ibig sabihin masyadong active siya, masyadong active. Kaya overload palagi, overload. Okay? Overload. Palaging siyang active. Kaya kung overload na ang laptop, ano pang nangyari sa laptop? Nagiging mabilis o mabagal? Naging mabagal po, mabagal. Kaya kahit simpleng trabaho, hindi kaya natin itong ayusin daw ng madali. Kasi palaging overloading, no? Overloading. Kaya dito sa mga bata po, maaari silang magkaroon ng tinatawag na digital addiction. Ang brain ng bata pa, mga teenage, hindi pa yan ganun ka-mature. So when they start these things na paulit-ulit, nandun po yung not anak nyo, properly nandun po yung regulated, madali silang mag-develop nandun po ng yung addiction. bunsok nyo. Because of the feel-good niya. Kailangan, nagkakaroon ng compulsion. Ulit-ulit. Pwedeng araw tawagin na electronic heroin dahil para rin itong droga na nagpapataas ng level ng dopamine o yung chemical na nagbibigay ng kasiyahan o pleasure sa ating utak. Diba? Pag nag-game sila, gano'n, may excitement eh. When that happens, there's a boost of dopamine. It's very the same as drug addiction, yung mga morphine addiction, cocaine addiction. Hinahanap nila yung high. Unknowingly, gano'n din sa tech addiction. 2, 3. Sa kaso naman ng mag-inang Maria at ang kanyang 4 na taong gulang na anak na si Makoy, hindi rin nila tunay na mga pangalan, ang labis na paggamit ng gadgets nakahadlang daw sa development ng bata.
Pagka may mga bagay siya na hindi niya makuha, iiyak siya, or may pagkain siya na gustong hingiin, kukunin yung kamay mo, aabot sa'yo. Ganun lang yung mga sasabihin niya sa'yo. 2 words, pero hindi pa rin po sentence. Kunwari, may kasugat siya, who did this to you? Parang dapat magkukwento siya, or dapat, Mami, inaway ako ng ganito. Walang ganun eh. Panganay sa 2 anak, si McCoy. 2 taong gulang pa lang daw ito nung nagsimulang ma-expose sa internet. Noon daw, mula paggising hanggang pagtulog, nakababad ito sa tablet o smartphone. Kana rin nakadiscover dahil ang ngayon kasi mga gadgets kayo user-friendly na eh. Kalaunan, napansin daw ni Maria na bagamat magtatatlong taon na ang kanyang anak, hindi pa rin ito masyadong makapagsalita. What is this? What is this? Car. Malaki yung regret ko nung dahil sa mga gadgets na yun. Kasi syempre, hindi siya magkakaroon ng communication disorder. Yung doctor na rin yung mismo nagsabi sa akin. Malaking factor po yung pagiging exposed ng bata sa mga gadget. Matapos ipa-check up si McCoy, nagpasya si Maria at ang kanyang mister na isailalim sa occupational therapy ang bata. Aabot sa mahigit 700 piso kada session ang ginagastos nila sa pagpapatherapy. Masakit siya kasi dapat nakapagsalita na. Dapat may mami na siya, may daddy na siya. Kaya masakit para sa akin. Hindi ako natawag na mami. Kaya yung hindi siya normal, no? Hindi siya normal sa pagsasalita. Kasi palaging doon po siya tumutuloy sa gadget. Kaya mga 3 taon na gulang, 2 taong na gulang na siya, hindi siya makapagsalita ng maayos, kahit mami, daddy, no? Kaya po, ibig sabihin ito, masama po ito, masama talaga. Kaya mataas na yung dopamine, kaya kung pumasok kayo dito, hindi kaya itong tumigil ng madali. Tuloy-tuloy siya dito, mga 1 oras, 2 oras, hating gabi na. Tapos yung alactin po sa katawan. So oras po ito. Tapos katawan, gustong uminom ng alak para makatulog agad. Pamilyar ba kayo sa ganitong rason? Bagamat ang pag-inom ng alak ay maaari magbigay ito ng pakiramdam ng pagkaantok dahil ang alak ay isa ring depressant, hindi pa rin ito may tuturing na isang epektibong pampatulog. Habang nawawala ang epekto ng alak sa katawan, maaari magdulot ito ng mga disturbances sa pagtulog, gaya ng hindi maginhawang pagtulog, hindi natural na sleep cycles, at paggising sa gitna ng gabi o madaling araw. Maaari rin magdulot ito ng pagbabago sa tibok ng puso at pakiramdam na palaging pagod. Kaya yung sinabi niya, hindi po ito pang-tulog, pang-depression lang. Kaya kung uminom kayo ng alak, para sa pang-tulog daw, kahit konti, akala nyo, tulog na kayo, hindi po ito tulog. Wala na daw yung tulog dahil sa alak. Kasi alcohol siya, no? Alcohol siya, no? Kaya dahil sa alak, na-depression na po tayo, pero hindi po ito tulog. Kaya kung gumising na po kayo sa alak, parang wala po yung tulog. Kaya pagod pa rin. Ganon pa rin. So, wala daw yung deep sleep dahil sa alcohol. Kaya kung uminom kayo ng alak araw-araw, wala kayong sleep. Kung wala kayong sleep sa 1 taon, ano pang nangyari sa iyo? Patay na. No? Magkaroon tayo ng malaking damage sa utak, sa mga internal organs. Dapat iwasan yung alak. Kaya sabi nila, hindi po ito bawasan yung alak. Iwasan na lang yung alak. Kasi magkaroon tayo ng damage paulit-ulit sa utak na hindi po ito i-restorbohan ng permanently. Kaya po, mga ganitong bagay dapat natin iwasan. Kaya sa oras din po, konting natitira yung ating oras, kaya gamitin natin yung ating oras, katawan, yung buhay natin para sa Panginoon. Bilang mabubuting katiwala ng Diyos. Okay po, naintindihan po? Naintindihan po? Klaro po?
May din, may Bible seminar tayo. Kaya manalangin po kayo para sa Bible seminar. Hanapin natin yung kaluluwa para magkaroon tayo ng masaganang prutas para sa Panginoon. Kaya hanggang dito po tayo. Manalangin po tayo. Mabaging aming dakilang amang Diyos na nagmamahal sa amin, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng oras na ito upang makapag-aral ng inyong banal na salita. Kami po ay inyong katiwala na mabuti. Sana kami po ay naging mahalagang kasangkapan ninyo para sa inyong kaluwalhatian. So lalong-lalo na maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng iglesia na ito at pagtitipon, tapos mahalagang ibanghelyo. Tulungan niyo po kami upang ipangaral ng inyong ibanghelyo ng mabuti sa pangitan ng inyong kapangyarihan sa mga ligaw na kaluluwa. Nagtitiwala kami sa inyong pagkabay sa amin sa lahat ng oras. Idinalangin namin ito sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, salamat po.